Wala. Hi, good morning. Andito po sa set ng 700 Club. Gabi-gabi pinipicture siya. Pagkatapos ng palabas lahat-lahat na. Tapos siya na. Ayun, dapat sa bahay kasi, kaso lang, masyado atang sikip dun. Kaya nag-change venue kami. Punta kami sa Makati. Ayun, kasama ko si Rafi. Ayan. Raf, ano mo? Shout out mo si Ann Williams. Ann Williams, hello. Ayan. Tapos, Villa Sisters. Villa Sisters, hello. Hello din. Ayan. Siya yung lumalabas sa investigador. Diba? Kung ako lumalabas sa Nunong sa Punso, sa investigador. Excuse me po. Ayan. Tapos, ayan. Siguro, tingnan nyo lang mga updates and sama kayo sa set kung kaya. Pero kung hindi na, bawal. Nga. Bye-bye! Ito na yun. Tapos walang makain. Parang inisip ko na, kumalat pala ako, nakatira ko sa maayos na tahanan. May kinakain kami. Gusto ko magbigay. Sabi kong gano'n, every year kung kaya kong magbigay, magbibigay ako. Nagsubo ako ng November na 2011 yun. Hindi ko makakalimutan yun. Lord, ibibigay ko to sa'yo, sabi ko. Kasi alam ko, gagamitin naman ng 700 ko to para sa makatulong sa mga kapaspalan, sa mga may sakit. At ang desisyong ito na makatulong at makapagbigay ay simula ng pagbuhos ng pagpapala sa buhay ni Mary Jane at sa kanyang negosyong sari-sari store. 2014 nagbigay ako sa Lord. Ibibigay ko po itong 500 na to kasi alam ko marami itong matutulungan. Pero alam ko ibabalik mo sa akin to eh kasi alam ko galing ko sa tindahan ko eh. Kinabukasan, nakatanggap si Mary Jane ng Doon kami sa gilid. mula sa raffle na kanyang sinalihan. Manalo ka eh. Sabi ko talaga? Opo ma'am, manalo ka ng grocery worth of 5,000. Yung parang kung nasa sentesa mangyari every year. Yung 500 ko, tinainis 10 mo. Subalit, minsan ding sinubok ng mga problema ang pusong mapagbigay ni Mary Jane. Dito lamang Enero, taong kasalukuyan. Nalulungkot ako, Lord. Yung tindahan ko, wala na namang laman. Alam mo naman, dito wala at kinukuha. Pag nawala pa ito, paano na yung mga anak? Wala na kaming hanap buhay. Kung itong tindahan na to, ikukunin mo at di na para sa akin. May gagawin ka. Pero pagka parang pa sa akin to, alam ko may gagamitin ng tao na makatulungan ako. So, ayun ko na ng utang. Sabi ko, gusto ko sarili kong puhunan. Yun ang lagi kong pinipray sa kanya. Kinagabihan ay muling nakapanood si Mary Jane ng programa ng The 700 Club Asia at muling nangusap ang Panginoon sa kanya. Mag-donate ka. Ang benta ko lang nun, 510. Tapos sabi ko, Lord, pag ibinigay ko sa'yo, paano yung maniningil sa akin bukas? Tapos, may sakit pa yung anak ko. Hindi ko alam kung bibili ko ba ng gamot. Kamu kaya ni Dwayne. Tapos sa akin, Jake, baka pwede naman makahirap ng 1,000. Tapos nanay ko, may sakit din. Pero Lord, nangako na ako sa idodonate ko. Sabi ko, alam ko, Lord, yung 500 na to, may mas higit na nangangailangan. Kinabukasan ay agad nagtungo si Mary Jane sa M. Louvillier para ihulog ang natitirang pera. Sa kabila ng maraming iniisip, ay nanatiling buo ang kanyang tiwala na hindi siya kailanman pababayaan ng Diyos. Pagkara sa akin 10 piso. Alam ko makapangyarihan ang Diyos. So, hinihiling ko sa'yo, kayang-kaya mong ibigay ko. 3 araw ang lumipas matapos makapagbigay, ay isang magandang balita ang kanyang natanggap. Isang tao nga pong malapit sa buhay namin nung Ayan na ako, Bi! sa Japan. Nagmagandang loob sa amin. Ang sabi niya, tinuturin ko kayong anak. Gusto niya umuwi sa Pilipinas. Sabi niya, yung kesa daw uuwi siya rito, yung pera daw na pang-uwi niya, ibibigay niya sa amin. Napakasarap pakinggan namin nagmamahal sa'yo na hindi mo na makakamayan. Talagang tunay nga pag ikaw sa'yo ko nagtiwala, walang imposible. Tapos yun nga po, February 9, pinadala niya na yung pera. Yung 500 ko, ilang times ang ginawa ni Lord, 36,000 ang binigay sa akang po nang hindi na utang. Kaya po ngayon yung tindahan ko, grabe yung blessing talaga sa mga taong
hindi pa niya susubukan. Dami pang anak. Nila, para ma-experience na rin nila yung experience ko. Ngayon, 700 ka naman. Yung binibigay nila sa iba eh. Hindi naman nila sinusolo yun. Sabi ko, marami pang natutulungan. Ang susi ng tagumpay ay ang pagbibigay.